Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Praise God, Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Pastor Leti Mier ng CRC Maine. Bago po tayo mag-aral sa ating devotion na tinapay mula sa langit, tayo po ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, itinataas po namin sa iyo ang mensahe na ipapahayag sa umagang ito sa aklat ng Judges chapter 19 verses 27 to 30 na may pamagat na Discover his dead concubine. Sa Tagalog, natuklasan ang kanyang patay na kalaguyo. Basahin po natin ang Judges chapter 19 verses 27 to 30 NIV version. Verse 27, When her master got up in the morning and opened the door of the house and stepped out to continue on the way, there lay his concubine fallen in the doorway of the house with her hands on the threshold. Verse 28, he said to her, Get up, let's go. But there was no answer. Then the man put her on his donkey and set out for home. Verse 29, when he reached home, he took a knife and cut up his concubine limb by limb into 12 parts and sent them into all the areas of Israel. Verse 30, everyone who saw it said, Such a thing has never been seen or done, not since the day the Israelites came up out of Egypt. Think about it. Consider it. Tell us what to do. Purihin ang Diyos sa magkabasa ng kanyang mga salita. Sa ating introduction, ang Judges o mga hukom chapter 19 verse 27 to 30 ay isa sa pinakamalungkot na bahagi ng Biblia. Ipinapakita nito kung gaano kalalim ang pagbagsak ng Israel nang talikuran nila ang Diyos. Ang bawat isa ay gumagawa ng ayon sa kanyang sariling paningin. Kaya ang kasalanan, karahasan at kawalan ng malasakit ay naging karaniwan. Hindi isinulat ang pangyayaring ito upang tularan, kundi upang magsilbing babala sa magiging bunga ng paglayo sa Diyos. Ang mensahe sa Judges chapter 19 verses 27 to 30 ay, una, pinatitigas ng kasalanan ang puso ng tao. Mababasa natin sa verse 27. Nakita ng Levita ang kanyang kalaguyo na nakahandosay sa pintuan sa halip na ipakita ang habag. Sinabi lamang niya, tumindig ka at tayo'y umalis. Ipinapakita nito kung paano pinapatay ng kasalanan ang pagmamahal at malasakit sa kapwa. Ang aral dito ay lumalayo tayo sa Diyos, unti-unti ring nawawala ang ating habag at pagmalasakit sa iba. Pangalawa, ang kasalanan ay nagdadala ng kamatayan at pagkawasak. Mababasa sa verse 28 and 29, ang pagkamatay ng babae ay bunga ng matinding kasamaan ng tao. Ang kanyang sinapit ay naging larawan ng moral na pagkakabulok ng buong bansa. Moral corruption. Ang aral dito ay ang kasamaan ay laging may masamang bunga sa buhay, pamilya at lipunan. Pangatlo, tinatawag tayo ng Diyos na seryosohin ang kasalanan. Seriousness of sin. Mababasa po sa verse 30. Nagulat ang buong Israel sa nangyari. Sinabi nila, pag-isipan ninyo ito, magpulong kayo at magsalita. Tinatawag sila ng Diyos na harapin ang kasalanan at gumawa ng nararapat. Ang aral dito ay hindi dapat baliwalain ang kasalanan. Dapat tayong magsisi, manindigan sa katuwiran at manumbalik sa Diyos. Sa ating application, nabantayan ang ating puso upang hindi maging manhid sa pagdurusa ng iba. Pangalawa, huwag makiayon sa kasalanan kahit ito ay tinatanggap na ng mundo. Pangatlo, mamuhay ng may habag, katuwiran at pangmamahal. Pang-apat, gawing salita ng Diyos ang pamantayan ng ating buhay at mga desisyon. Sa ating conclusion, ang mga hukom chapter 19 verse 27 to 30 ay isang matinding babala na kapag tinalikuran ng tao ang Diyos, ang kasalanan ay hahantong sa karahasan, pagkawasak at kamatayan. Ngunit nais ng Diyos na tayo ay magsisi, manumbalik sa Kanya at mamuhay sa kabanalan at pag-ibig. Naway hindi tayo mamuhay ayon sa ating sariling kalooban, kundi ang sa kalooban ng ating Panginoon. Nakasulat sa Proverbs 14 verse 12, There is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Sa Romans 12:21, Do not
be overcome by evil, but overcome evil with good. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Aming Ama na nasa langit, maraming salamat po sa mensahe na aming napagbulayan sa umagang ito. Nawa, patuloy mo po paalalahanan ang bawat isa sa amin na mamuhay ng may pagpapahalaga sa mga tao na aming mga nakakasalamuha. Tulungan mo kami na magampanan ang nais mo na maipalaganap ang iyong mga salita. Nang sa ganoon, ang bawat tao ay magkaroon ng pag-asa at magbago ang kanilang mga buhay. Higit sa lahat ay matanggap nila ang kaligtasan na iyong ipinagkaloob sa bawat sumasampalataya sa iyo. Ang pag-ibig mo ang siyang ipadama sa bawat isa na tumatanggap sa iyo. Nang sa ganoon, mawawala na ang mga nangyayaring karahasan at ang mga kasamaan sa mundo. Pagkaisahin mo ang mga bansa, nasambahin ka at luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po sa kasagutan sa aming mga panalangin. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagdakila at pagluwalhati sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa pagkikipag-isa ng banal na Espiritu. Amen. Inanyayahan po namin kayong muli na subaybayan ang programang ito na tinapay mula sa langit sa tuwing alas 5:30 ng umaga. Maaari din po ninyo ito na ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay, kaibigan at mga kakilala. Nang sa ganon ay pagpalain sila ng ating Panginoon. Amen. God bless us all. To God be all the glory.